Nagising ka na lang. Ubus na ang laman ng account mo. Pero hindi ka naman gumawa ng transfer. Kasalanan mo ba yun? O may pananagutan din ng bangko? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigit 500 kaso na ang naisampa ng PNP kaugnay ng financial account scams sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Ibig sabihin, seryoso na ang pagpapatupad ng bagong batas na ito laban sa financial scams. At mahalaga rito, sinabi mismo ng BSP na kapag hindi tumupad ang isang bangko o e-wallet provider sa mga anti-fraud requirements, posible itong mapanagot at kung naaangkop sa ilalim ng batas at mga regulasyon, maoobligang sagutin ang nawalang pera ng biktima. Dito, nagkakaroon ng kalituhan ng marami. Hindi ibig sabihin na kapag na-scam ka, kasalanan mo agad. Pero, hindi rin ibig sabihin na kapag na-scam ka, ang bangko na agad ang bahala. Una, tumupad ba ang bangko sa mga anti-fraud requirements na itinatakda ng AFASA at ng mga regulasyong ipinatutupad ng BSP? Pangalawa, ikaw naman bilang customer, nag-ingat ka ba? Halimbawa, hindi mo ibinahagi yung OTP o password kanino man. Doon nakabatay kung sino ang mananagot. Marami ring nagtatanong tungkol sa OTP. Dati, madaling sabihin ng bangko, ikaw naman ang nag-enter ng OTP kaya kasalanan mo. Pero ngayon, hindi na sapat ang tanong na sino ang nag-enter ng OTP. Ang tanong na rin ngayon ay, tumupad ba ang bangko sa mga obligasyon nito sa ilalim ng batas at ng BSP regulations? Una, i-report agad sa bangko o e-wallet provider mo. Mas maaga mong i-report, mas mataas ang posibilidad na ma-freeze o matrace ang pondo, kung posible pa. Pangalawa, sundin ang instructions ng bangko, kasama na kung kailangan mong palitan ng password o i-secure pa ang account mo. Pangatlo, huwag munang burahin ang mga mensahe, screenshot o email mo sa scammer. Ebidensya ito. Kung kinakailangan, magsampa ng reklamo sa BSP o kumonsulta sa abogado. Bottom line, sa scam, hindi agad may kasalanan. Investigasyon muna bago husgahan. Paano kung ikaw mismo ang nagbigay ng OTP? Yan naman ang pag-uusapan natin sa susunod. Muli, ito pa si Atty. Catherine A. Bercero Montano, ang inyong pong Kati, wala sa batas.